Hi guys, ayan, nandito na naman tayo at papasok na ako sa trabaho. Yes, ito so much better again. I'm gonna be working 4 days this week, but in the different days. It's not like, like sunod-sunod. Yun. Magkakaibang araw, kagaya ngayon, Saturday, Sunday, Monday. Tapos Monday, wala akong pasok. Tapos Tuesday, wala pa rin akong pasok pero may school ako. Tuesday, and then Wednesday, wala pa rin akong pasok. And then Friday na yung pang-apat na araw ko. And then off na uli yan ang 2 days. O ito na nga, meron ako ang i-advise dun sa mga nabasa ko lang ito. Meron ako nabasa dun sa napanood ko na comment. Yun nga, sa isang video. Yun tungkol sa pagbukod at age 18. Sabi nung isang nag-comment, paano ako makakabukod? Hindi ko pa kaya. Sabi niya ganun. I'm 18, sabi niya ganun. And tapos na daw siyang mag-aral ng high school. Pwede, kaya nyo yan. There's no such thing na hindi nyo kaya. Ako, bumukod na rin ako at age 18. Pagka-graduate ko ng high school, umalis na ako sa amin. Nasa Pilipinas pa ako noon. At age 18, matapang akong tao eh. Ewan ko ba kung saan ko nakuha itong tapang ko sa buhay. Siguro doon ko nakuha yung tapang ko sa buhay sa mga hirap na pinagdaanan ko sa buhay, mga basta yung parang wala ka ng lahat sa'yo. Syempre pag wala ka ng lahat sa'yo, aabutin mo yung mga bagay na wala sa'yo eh. Nandun ako doon sa ganung stage ng buhay ko noon. And then maraming mga bagay na wala kami. Talagang salat kami sa lahat ng maraming bagay. So nandun ako, nag-strive ako dun sa kukunin ko yung lahat ng wala ako. Parang ganun, yes. Kumbaga sabi dun sa movie na babangon ako, dudurugin kita. Hindi ganun. Yung sa akin is, kukunin ko ang lahat ng mga bagay na wala sa akin. Aabutin ko yung lahat ng mga bagay na wala sa akin. Yun. Pagka-graduate ko ng high school, nasa high school pa lang ako noon, nangangarap na ako. Sabi ko noon, mag-a-abroad ako, punta ako ng ibang bansa. And then, yun na nga, pagka-graduate ko ng high school, kasi nga, hindi ko naman na kayang pag-aralin ng sarili ko ng college, kasi naririnig ko noon nung high school pa ako na mahal daw mag-aral ng college. Siyempre, wala namang magpapaaral sa akin. And then, nung time na yun is, yun nga, wala talaga ako bang pera. So, nagtrabaho muna ako. Sabi ko, saka na ako mag-aaral pag may pera na ako. Yun. And baka hindi ko pati kayanin kung may magtatrabaho ako at mag-aaral. Hindi ko kaya. Siguro pag-iipunan ko na lang muna. Pero hindi na nangyari. Yun nga. Pero nagtrabaho ako, yun nga. And nag-focus ako sa pag-abroad. Bumukod ako at age 18. Malis ako sa amin. Galing ako ng Quezon Province to Manila. Nag-Manila ako. Sa sobrang tapang ko, pumunta ako ng Manila na ang dala ko lamang is 300 pesos. Can you believe that? Saan nahantong ang 300 pesos? Not knowing na hindi ko alam na sa Maynila pala wala akong tutuluyan. Kailangan ko pala ng matutuluyan. Akala ko yung agency namin doon kami tutuloy. Hindi ko na nilinaw kasi nga bata pa ako, wala akong alam. Marami pa ako. Yung kumbaga yung utak natin at age 18 doon pa lang nag-i-improve eh. Hanggang 21 doon mo pa lang unti-unti na ma-realize sa buhay mo yung mga kailangan mong gawin. So, parang doon pa lang nag-i-improve or nagmamature yung utak mo. So, yun nga. Pumunta ako ng Maynila. Pagdating ko ng agency, yun nga, nagpaplano na ako pumunta ng Japan noon. Kaya pumunta ako ng agency, puntang Japan. And then, pagdating ko doon, Korea, sorry. Japan is, nandun na rin yung Japan, pero hindi natuloy. Japan muna, tapos hindi na natuloy nga. Tapos, pero nandun na nga ako sa Maynila. So, Korea naman ang sinunod ko. Yun na nga, 300. Sabi ko, akala ko nga, tutuloy kami doon sa agency. Sabi sa amin ng agency, may tutuluyan ba kayo? Tinanong naman kami, concerned siguro sa amin. Sabi ko, wala ho eh. Sabi namin, wala ho. Oo, saan kayo tutuloy? Bawal ang makitulog dito sa agency kasi ito ay agency lamang. Dito kayo magti-train daw punta ng, yun nga, na ibang bansa. Dito ay hindi siya tulugan. Sabi namin, kahit po saan, pwede po ba nasa taas na lang ng rooftop? Tutuloy kami dyan sa taas. Hindi daw pwede talaga. So, yun nga. Sabi namin, kahit pansamantala lang ho, nagmamakaawa kami. So, pumayag naman.
Sabi na, okay, sige, pero maghanap kayo ng mauupahan ninyo. Doon kayo sa taas ng terrace ng building. Yung naglalatag kami ng karton doon sa taas ng building. Karton at saka ang una namin, yung bag namin. Tapos yung kumot namin, nagdala kami ng isang piraso ng katsa. Ano yung katsa sa amin? Yun yung pinaglalagyan ng harina ata. Oh, yeah, harina. Ayan, tawag ay katsa. Yun. Yun ang naging ano namin, kumot namin. Tapos, yun na nga, nakahanap kami ng bahay, yung apartment. Oh, no, bed spacer pa noon. Not knowing na ang bayad pala is 1,500 pesos. Tapos ang pera ko 300 pesos lamang. Sabi ko, patay. Hindi ko alam, hindi ko pala kaya. Umunta ako ng Maynila na ang dala ko lang 300 pesos. Tapos wala kaming perang pambayad sa ano. So, kailangan naming dumiskarte, magtrabaho, yan nga, para magkaroon ng pera. And then, yun, trabaho kami, nagdiskarte kami. And then, kumita kami ng, yun nga, pera. So, naka-afford na ako na makabayad ng bed spacer, 1,500 pesos. Can you believe that? Kung iisipin mo, napakamahal. Hindi ko alam kung naloko kami nun, ha. Bata pa ako nun, that was way 2000, 2000, wait, anong year yun? 2005? Yeah, 2005. Grabe. Tapos ang upa namin is 1,500 bed spacer yun ha, napakaliit na kwarto na may double deck lamang, tatlong double deck, 1, 2, 3. Ilang kami noon na, excuse me, magkakasama sa bahay? 1, 2, 3, 4. Parang 4 kami noon na magkakasama sa bahay, si Nicole, ako, tapos si basta 4 kami, biruin mo kung susumahin mo 1,500 ang isang upa, pumapatak pala ng 4,000, 5,000, 6,000 pesos. So, ka na ng magandang bahay nun. Kung pagsusumahin nyo, nakaupa ka na ng magandang bahay nun. So, without thinking, yun nga, pumayag kami kasi nga, bata pa kami, wala kaming tutuluyan, wala kaming choice. Kumbaga, hindi pa kami makapag-isip ng tama. So, nagsiksikan kami sa isang maliit na bed spacer para kaming sardinas doon. As in, maliit lang siya. Siguro mas malawak lang yung lawak nito sa kotse ko ng konti. Tapos, mas mahaba lang ng konti dito sa kotse yung, para siyang box eh. Yun ang itsura niya na kwarto. May isang bintana. May swerte ka na may isang bintana. And then, ang banyo is nasa baba. Nasa 3rd floor kami. 3rd floor ba o 2nd floor? Yan. Tapos, ang banyo ay nasa baba nga. Doon maliligo. Doon din maglalaba. Grabe, ang pila ng mga gagamit ng banyo, ng mga maglalaba at ng mga maliligo. Grabe, ganun ang buhay na naranasan ko noon sa Maynila noon. Sabi ko, shit, ang hirap ng buhay. So, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Kaya talaga ipupursigi ko ito na makaalis ako. So, kinaya ko. Nag-ipon ako ng pera. Nag-ipon ako para may pang, ako, suporta sa sarili ko. Nakaipon ako. Nakabukod ako sa amin, di ba nga? Yun, nakaya ko naman. Nag-struggle ako pero nakaya ko. Nalampasan ko hanggang sa dumating yung time na umalis na nga ako papuntang Korea. Yun, nakaalis ako. And then pagdating ko ng Korea, ganun pa rin. Hindi pa rin ako natuto. Wala pa rin akong dalang pera. Wala akong budget. Kaya nga, ang natutunan ko talaga is maging marunong sa pera na laging kailangan ay may pera ka. Nung pumunta ako sa Korea, maniniwala ba kayo na pumunta ako nang wala man lang akong dala? Nising kong duling kahit pocket money. Hindi ako nagdala ng kahit man ang pambili ng shampoo, conditioner, hindi ko alam na kailangan ko pala yun. So, pagdating ko ng Korea, wala ako nun. Siyempre, maliligo ka. Kala ko libre yun, provided yun, hindi pala. Well, provided ang pagkain, yun. Pero yung mga gamit sa katawan, wala. Sabi ko, patay, kaya ako, paano ako maliligo nito? Maliligo ako ng tubig, ganyan. Ni deodorant, wala ako. Lahat as in, mga gamit sa katawan, wala ako. So, kailangan pala talaga yun. Tatanungin ako ng mga katrabaho ko, may dala kang pocket money? Sabi ko, pocket money? Ano yun? Pocket money? Pocket lang ang dala ko, wala akong pocket money. Yun. Dahil nga, bata pa ako. Yun. And then, yun, natukyan ko, naging marunong ako sa pera. And my first year and 2 years, hindi pa rin ako naging marunong sa pera. Kumbaga, natuto na lang ako later on. Yun, na ang pera ko ubos talagang, as hindi ako nagtatabi ng emergency fund. So, natukyan ko na kailangan pala magtatabi ka ng emergency fund. Palagi kang magtatabi dahil yun yung pinakang best friend mo, yun ang pinakang backup mo, yun ang pinakang
yun nga, matatakbuhan mo. Kasi hindi mo matatakbuhan ng ibang tao. Wala kang ibang tatakbuhan kundi ang sarili mo. Yun ang naging pananaw ko sa buhay. Napakahirap ang lumapit sa ibang tao, napakahirap ang tumakbo sa ibang tao, napakahirap ang umasa sa ibang tao. So natutunan ko sa sarili ko na ang tatakbuhan ko yung sarili ko, yun. And ang tutulungan ko yung sarili ko, na kailangan ko suportahan na yung sarili ko muna, 'di ba? Yun. So, yun ang aking advice. Kapag gusto nyong bumukod at age 18, may trabaho na kayo, mag-ipon muna kayo ng pera ng good for 1 year bago kayo bumukod ng tuluyan sa inyong mga magulang kung gusto ninyong umalis sa inyo at nahihirapan din kayo sa inyo. Ganyan. At basta, yun nga, para matuto rin kayo mamuhay ng sa inyo. First, magtrabaho muna kayo, mag-ipon ng good for 1 year. Dahil kakailanganin nyo yung pang-deposit, 1 month deposit and 2 months advance. So, total of 3 months. So, kailangan nyo yan na ilalagay doon sa bahay na uupahan ninyo. Siyempre, kailangan nyo pa ng tubig, kuryente, and then pangkain nyo pa, pamasahin nyo pa. So, kailangan at least meron kayong good for 1 year na ipon bago kayo tuluyang bumukod. Kaya nyo yan. Sa sahod din nyo, isipunin nyo yung lahat ng sahod nyo. Well, lahat, hindi pwedeng lahat kasi marami kayong pagkakagastusan. At least, kalahati or 3/4 yung maitabi ninyo sa inyong sahod bago kayo tuluyang bumukod. Laging pagbubukod kayo at lilipat kayo ng ibang lugar, lagi kayong may savings. Hindi pwedeng basta ka na lang lilipat without savings, without ipon. Kailangan talaga ay may ipon. Kinakailangan yan. Yun. Para, sabi ko nga, kapag kayo ay may ipon, hindi kayo mangangamba, hindi kayo matatakot na kung ano mangyayari sa inyo. Sabi ko nga, yan ang inyong magiging best friend. Yan ang inyong magiging kaagapay, sandalan, at katulong sa buhay. Yun. Yan. Mas maganda yun, mailaan mo yun sa sarili mo. Yun ang natukyan ko. So, yun lamang. Hanggang sa muli. Bye!